ang mensahe ng Pasko, the message of Christmas. Base po ito doon sa Matthew chapter 2, talatang 6 hanggang sa 20. At bibigyan ko po kayo ng mga ano nito. Ang sabi po dito, apat na bagay ang makikita natin sa talata pong ito. Kasama po yung sa Lucas Kapitulo 2 din sa Haring Mago. Ang sabi po dito, una, mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon. That is the first message of Christmas. Pangalawa, mabuting balita ng pag-asa, kapayapaan at kagalakan sa buhay. At ang pangatlo, ang simula ng pagkakataon na purihin natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At pang-apat, pagkakataon sa bawat isa na pinagpala ng Panginoon na ipagpatotoo ang mabuting balita ng pag-ibig ng Panginoon sa mga tao. So, napakahalaga po na maintindihan natin, babasahin ko po yung unang talata, 6 hanggang sa 8. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay sa isang binalot, na isang lalaki. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa bahay tuluyan. So, doon ay may pastor na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa paligiran nila ang nakasisilaw na kaluwalhatian ng Panginoon, gayon na lamang ang kanilang pagkatakot. So, ito po ang introduction nito. Ang Panginoon ay ipinanganak sa Bethlehem at siya ipinanganak sa sabsaban, doon sa pinakamahamak na lugar. At hindi doon sa bahay tuluyan. Wala nang sarado na yung hotel, sarado na yung mga bahay na tuluyan. Wala nang lugar sa kanya. At ito po ay ating ginagamit sa dalawang uri ng tao sa Kapaskuhan. Ang mga tao na mayroong panahon sa Diyos at yung mga tao na wala ng kapanapanahon sa Panginoon. So, ang mga may panahon sa Diyos, ang pinuntahan ng Panginoon, yung mga makikinig, at yan ay mga pastol na nag-aalaga ng tupa noon. So, yun po yung una. Kaya nga, atin pong makikita dito, as our introduction, na ang Pasko po ay kapahayagang makalangit. Ito po ay ipinahayag ng ating Diyos Ama sa mga anghel at sinabi kay Jose, kay Maria, at pagkatapos ay sa mga anghel. So ito ay kapahayagang makalangit at ito'y mabuting balita ng pagliligtas, kapayapaan, kagalakan para sa lahat ng mga tao. Makalangit at makalupa ang balita at kalooban ng Diyos sa langit ay ibinaba sa lupa sa pamagitan ng Panginoong Hesus, at pagkatapos ito po ay tinanggap ng mga tao, at ang mga taong tumanggap ang nagiging tunay lang na masaya sa araw ng Pasko, sapagkat kapag po tayo nagdidiwang ng kaarawan, ang pinapaligaya po natin ay both, una po, ang may kaarawan, at ang pangalawa ay tayo po na nakikisaya, nakikigalak, na kumakain sa handa noong mayroong kaarawan. So both po yan. Kaya
rin po tayo, no? Kaya sa araw ng Kapaskuhan, ito po'y may balita na tungkol sa kawalang hanggan. Pag tinanggap mo ang Panginoon, nakilala mo siya, tagapagligtas, tinanggap mo siya, ang Kapaskuhan mo ay, ang pagdiriwang ng Pasko ay nagiging makalangit. Bakit? Sapagkat yung iyong ginawa ay para sa sayo at ang iyong pupuntahan pagkatapos ng makalupa mong buhay ay magkaroon ng katiyakan upang pagpatuloy ito sa langit. Lagi natin sinasabi, anuman ang ating naging buhay dito, maganda ka, pangit ka, matalino, mangmang, mahirap, mayaman, dadating tayo sa panahon, tayo po'y dadating sa sa finish line. Ito ay ang buhay natin dito ay isang patuloy na paglalakbay. Hindi mo maya-atras ang iyong paa para ibalik ang panahon. Once na ang araw mo'y lumipas, ang linggo, ang buwan, ang taon, hindi na babalik po 'yon. Dagdag po 'yan sa ating edad. Kaya lagi niyong tandaan, sa maglingkod kayo't hindi sa Diyos, sa anumang inyong kalagay sa buhay, tatanda tayo. At ang kalooban ng Diyos ang mangyayari sa bandang huli. But nakakalungkot po sa mga taong nagkaroon ng panahon na paglaanan ang kanyang buhay espiritual na maglingkod sa Panginoon, sila ang magpapatuloy na maging maligaya tulad ng balita sa Kapaskuhan. Samantalang iyon namang hindi, sorry na lang. Pero salamat po sapagkat nandito tayo, sapagkat tayo po'y naniwala sa mabuting balita, tinanggap natin ang ating Panginoon sa ating buhay at tayo po'y naglilingkod sa Kanya. Sabi mo sa iyong katabi, congratulations. Amen. Hallelujah. Okay, una, doon po sa verse 11, ang pagsilang ng tagapagligtas. Isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. So siya po ang pinaka-sentro, pinaka-focus. Jesus Christ is the heart, yung pinaka-buhay, pinaka-puso ng Pasko. Kaya po, ito'y makalangit. And at the same time, ito po ay makalupa. Ang dahilan ay sapagat dito po yan nagsisimula na pagpasyahan mo sa buhay mo. Pangalawa, ang mensahe ng pag-asa at kagalakan, the message of hope and joy. Sa mga tao na walang pag-asa, sabi dito sa verse 10, babalik ako sa verse 10, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, doon po sa mga pastor, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Tandaan ninyo, yung mabuting balita, ito ay balita ng pag-asa natin. At ang pag-asa po natin, hindi ngayon nagsisimula ang ating pong paniniwala na magiging mabuti ang buhay natin, that is hope. Hope na ikaw ay gagaling, hope na ikaw ay yayaman, hope na ikaw ay pupunta sa langit. At ito po ang mensahe ng Kapaskuhan. Ang pagiging maganda ng kinabukasan natin. At ang sabi, huwag kang matakot, anuman ang mangyari sa mundong ito, anuman ang iyong situation sa buhay. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Amen. Mayroong pag-asa. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang matakot, magtiwala, may pag-asa. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Para tayong estudyante, parang hindi ka makakatapos. Tatakot ka na baka ikaw ay hindi pumasa. Kaya ito ang pag-asa natin
na lagi pagkakasama natin ang Panginoon, walang bagay na hindi tayo mapagtatagumpayan. Kaya ang sabi ng Panginoon, the message is, huwag kang matakot. Hope in God. Umasa ka sa Panginoon. Amen. Umasa ka na ikaw ay pagpapalain, umasa ka na ikaw ay makararating sa iyong mga pangarap sa buhay, umasa ka na ikaw ay sa langit pupunta balang araw. So, habang tayo na dito sa lupa, huwag tayong matatakot. Amen? Let us put our hope in God who promised us to fear not. Huwag daw tayong matakot. So, pangalawa, pag kayo mayroong pag-asa, ang magiging bunga nito ay kagalakan sa inaharap. Siyempre, pagka ikaw yumaman, di ba? Narating mo yung pangarap sa buhay. Pagka ikaw ay nakatapos ng iyong pag-aaral, siyempre, masaya ka. Alam po nyo, sa Panginoon, magkakasama yan. Tayo po ay may pag-asa para tayo maging masaya sa bandang hulihan ng ating buhay. Although na tayo naging masaya po ngayon, pero ang pinaka-mensahe po niyan, pag kayo mayroong Panginoon, meron kang pag-asa na hindi kalungkutan ang iyong pamumuhayan o hindi ang kagalakan, nakasama ang Panginoon magpakailan pa man. Amen. Hallelujah. Sabi niya, huwag matakot, may dalang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan. In the future, magdudulot ng malaking kagalakan. Saan? Sa lahat ng tao. Dudugtungan po natin yon. Sa lahat ng tao na kinalulugdan niya. So, pag hindi ka naging anak ng Diyos, ang kagalakan, ang pag-asa, ay hindi magiging bahagi ng iyong buhay. Kaya pag ikaw ay tumanda, ikaw ay natigok, ay bahala sila sa buhay nila. Amen? Pero pagka tayo ay umasa sa Panginoon, pagka tayo ay magiging masaya tayo sa buhay, at ang magiging ang magiging resulta nito ay ang Panginoon ang atin pong pinalulugod. Amen. Ang sumunod, ang pagpupuri sa Diyos at pagpapahayag ng kapayapaan. Ang sabi po rito, next. Verse 13, bigla nilang nakitang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. So, ito po ang unang awit na inawit ng mga anghel. Yung joy to the world, the Lord has come. Yun ang may inaawit tayo. Pero sabi po dito, una, pinapurihan nila ang Panginoon. Purihin, purihin siya. Okay, pagkatapos, ano sabi po dyan na yung declaration na maging mapayapa ang mga tao na kinalulugdan ng Panginoon. Sino yung kinalulugdan ng Panginoon? Yung mga tao na nagbigay ng panahon, nagpahalaga doon sa mayroong birthday at kanila silang pinaglingkuran. Sabi niya ay sa lupa kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Kaya po, dalawang uri ang tao sa mundo. Mga tao na masasayang ginagawa ang pagdiriwang ng Pasko na yung kanilang Christmas, yung hindi ba Xmas, minus Jesus Christ po yon. May kagalakan, pagdiriwang, pero minus yung mayroong karawan. Hindi po yan ang kaluguran ng Panginoon. Dapat po buo. Ang una ay yung Christ o Jesus Christ mas o yung pagdiriwang na ang punto po, ang focus ay ang ating Panginoong Hesus. Amen.
Kaya gawin nating makalangit, makalupa ang pagdiriwang ng Pasko. Tayo may pag-asa sa inaharap at tayo po'y masaya na nagpupuri, nagagalak tayo sapagkat isinilang ang tagapagligtas ng atin pong buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya, yan po ang mensahe ng mga anghel. May mga taong kinalulugdan siya. Siyempre, pagka hindi ka Kristiyano, hindi malugod ang Diyos sa iyo. Kahit ano ligaya mo, hindi ito makalangit. Pansamantala lang yan. Lagi niyong tandaan, ang bawat bagay na mayroon tayo sa mundong ito na hindi kasama ang Diyos, walang relasyon yan sa ating makalangit na buhay. So, ang mga halimbawa na ginawa ng mga pastor. Una, sabi dito sa verse 15, nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastor ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. So, nag-ayaan sila na hanapin ang ibinalita sa kanila. So, ang una pong hakbang na makikita natin dito, pagka hindi mo hinanap ang Panginoon, mahirap kanyang matagpuan. Siya ang umibig sa atin, hindi tayo ang umibig. Pero nung naririnig na natin, nakikita na natin ang mga palatandaan at mga balita na siya ang tagapagligtas, ang sabi niya, hanapin mo ang Panginoon, 55:11 ng Isaias. Hanapin mo ang Panginoon hanggat siya'y masusumpungan. Tumawag ka sa Kanya hanggat siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang masamang lakad at manumbalik siya sa Panginoon, patatawarin siya ng sagana. Amen. So, hanapin mo ang Panginoon. Tatanggapin mo na lang siya. Amen? So, nung kanilang makita ang bata, ano ang sabi dyan? 16, nagmamadali silang pumaroon at natagpuan nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. So, nung hinanap nila, natagpuan. Amen? Amen. So, lagi tayong maghanap ng mga bagay na makadiyos sa buhay natin at ang pangako ng Panginoon, lagi nating matatagpuan. The first thing is, ang Panginoon ang ating paglaanan ng tamang panahon at matatagpuan mo siya. Nung matagpuan sa mga mananampalataya, binago ang buhay natin, iniligtas tayo ng Panginoon, binago ang buhay natin, at binigyan tayo ng kapayapaan at kagalakan at pangako ng makalangit na buhay. So, ang sumunod, nung makita nila ang Panginoon, sa 17, isinalay sa verse 17, isinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng anghel tungkol sa sanggol. Namangha ang lahat ng nakarinig na sinabi ng mga pastor. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastor. So, ibinalita nila. Nung kanilang makita, ibinalita nila yung sinabi ng mga anghel sa kanila. Alam po niyo, tayo, in return, pag nasumpungan tayo ng Panginoon sapagkat hinanap natin siya, alam po niyo ang susunod, we have the responsibility na ipagpatotoo natin, sabihin natin sa iba ang mabuting balita. Natagpuan ko ang aking tagapagligtas. Dati ako'y ganun ang buhay, ngayon binago niya ako. Amen. Simpleng pagpapagamit para po lumaganap ang mabuting balita
sa mga tao na hindi pa nakakarinig ng pagliligtas ng Panginoon. At lagi ko po sinasabi ito, na ang pamilya ang una natin na pagmalasakitan. Nabalitaan natin sila, aralan natin sila, pilitin natin sila bilang tayo mga magulang sa pinakamagandang bagay na pwedeng maibigay natin sa atin pong mga anak. At yan po ay ang regalo ng Diyos sa atin na Ama, at ito ay ang ating Panginoong Jesucristo na ipinagdidiwang natin ang kaarawan sa araw ng Kapaskuhan. So make your life meaningful. Make your Christmas celebration na mayroong purpose. At ito po ay sa ikapupuri ng ating Panginoon sapagkat nagagalak ang Diyos. Kung wala mang pinakamasaya na nagpapasaya sa langit na nangyayari, yun po yung tayo ay makaakay ng mga tao na nagbabalik loob sa Diyos at nagiging bahagi ng kanyang pamilya at naging mamamayan ng kanyang kaharian. Pagkatapos po nito, sa verse 20, ang sabi po dito, umalis ang mga pastor na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat na narinig nila at nakita ayon sa sinabi ng mga anghel. Sinamba nila ang Panginoon doon po sa mga sumunod na hindi ko nabasa. Nung sila po ay makita nila, ang sabi rito, ang mga pastor ay nagpupuri sa Diyos at nagpapatotoo sila sa kadakilaan dahil sa lahat na narinig nila at nakita. So yun po yung ending noong ating teksto. Nasumpungan, hinanap, nasumpungan, ibinalita at sinamba nila at pinuri ang Panginoon sa kanilang mga buhay. This is the message of Christmas. Mga kapatid, ngayon tayo ay magdidiwang, pero salamat. Alam po ba nyo, mas nagagalak ang Diyos na naging prioridad natin sa kanyang birthday na tayo nagsasama-sama, inaawitan siya, masaya tayo nagsasama-samang mga anak ng Diyos. At bago natin gawin yung mga bagay na ating dapat gawin sa buhay ngayong Kapaskuhan, unahin natin ang Panginoon at pagpapalain niya tayong lagi. Amen. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Hanapin daw natin una ang kaharian ng Diyos. Siyempre, yung hari ng kaharian, ang Panginoong Yesus. At ang sabi niya, ang lahat ng kailangan natin ay idadagdag sa atin. Pagka tayo masaya sa Panginoon, laging husto, laging sapat, laging may sobra, masaya at mapayapa ang ating Kapaskuhan at tayo po ay nagiging pagpapala sa iba. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya nga, panalangin ko, lahat ng Kristiyano yumaman para tayo lahat ang maging kamay ng Panginoon sa iba. Sa pagtatapos natin, babasahin ko po ang aklat ng unang Juan 4:9 at 12. Ang sabi po'y ganito, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayo'y magmahalan. Amen. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. So,
tayo ngayon ang naging expression ng Diyos na pag-ibig. Pag natagpuan mo ang Panginoon sa buhay mo at ipinamuhay mo yung kanyang pag-ibig, alam po ninyo, tayo ay mamimigay. Amen. Ibig sabihin, we will become a channel of blessing ng pag-ibig ng Diyos na nahahayag ito sa kabutihang asal, pag-uugali para sa iba na pinapahalagahan natin ang higit ating pamilya, lalo na kaysa sa ating sarili. And we are ready to sacrifice kung ano mang pwedeng isakripisyo para maging maligaya ang ating mahal sa buhay. So, in closing po, dahil ang priority natin ay ang pag-ibig natin sa Diyos, pag-ibig natin sa ating mga mahal sa buhay, pag-ibig natin sa mga kapatiran na mga anak ng Diyos. Amen. So this Christmas, let us express our love, our joy sa bawat isa po sa atin. Magmahalan daw po tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Wala pong malungkot na Kristiyano dapat sa araw po ng Pasko, sapagkat ang mensahe ng Pasko ay pagliligtas, pag-asa, kagalakan, hallelujah, at pagkakataong ipahayag ang pagsamba natin sa ating Panginoon. Tumayo po tayo lahat at ating palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Aawit po tayo at ang susunod po natin ay yung ating po mga offering. Yung ating mga offering, Happy Birthday Jesus. So, yun po mga sobre natin. Pipray po tayo.